Hindi po kasi madali na ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ay makita ng tao dahil meron pong nagpapadilim ng kaisipan ng tao. Doon sa ikalawang Korinto 4:4, na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. yun ang sabi ni ang Apostol Pablo na Diyos ng sanlibutang ito, the God of this age. Ang tinutukoy po dyan ay si Satanas. Ang ginagawa ni Satanas, binubulag niya ang pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya sa Diyos para wag silang maliwanagan sa Ebanghelyo, upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Kaya hindi po madaling bagay na ang aral ng Ebanghelyo ay sumilang sa puso o magliwanag sa puso ng tao, kasi meron pong nagpapadilim at ang kadilimang yan ay halos nasa buong sanlibutan. 62 ng Isayas. Sapagkat narito, tatakpan ng kadiliman ang lupa at ng salimuot na dilim ang mga bayan. Ngunit ang Panginoon ay sisikat sa iyo at ang kanyang kaluwalhatian ay makikita sa iyo. Ang hula po ni Propeta Isayas, tatakpan ng kadiliman ang lupa. Ang sabi sa English, For behold, the darkness shall cover the earth, and gross darkness the people. But the Lord shall arise upon thee, and his glory shall be seen upon thee. ang tinutukoy po sa English ay the planet Earth, hindi lang lupa na isang lugar. Halimbawa sa isang bahagi ng mundo. Hindi. Ang hula po, the darkness shall cover the earth. It is the entire planet Earth. Sa panahon ngayon ng teknolohiya, maaaring ang mundo ay mas maliwanag ngayon sa gabi kaysa noong nakaraang 100 taon. The earth is much brighter than it was 100 years ago. Because of the modern technology we have now, we can see the earth from satellite, how glorious and how bright is this blue planet of the solar system. Pero sa kabila ng liwanag ngayon sa gabi sa mga malalaking syudad ng mundo, ang natutupad po sa espiritual na kahulugan ay yung kadiliman na bumabalot ngayon sa buong lupa. Ano po ba yung kadiliman na yun na inihahasik ng demonyo sa lupa? Ang inihahasik ni Satanas sa lupa ay kadiliman. Alin po ba yun? Doon po sa Roma, sa Kapitulo 13, meron pong ganitong pahayag ang Apostol Pablo. Ang gabi ay totoong malalim at ang araw ay malapit na. Iwaksi nga natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat ang mga sandata ng kaliwanagan. Sabi ni Apostol Pablo, ang gabi ay totoong malalim at ang araw ay malapit na. Iwaksi natin ang mga gawa ng kadiliman. Yung palang kadilimang tinutukoy, mga gawain na dapat nating iwaksi o iwasan, alisin sa ating mga sarili. Alin yung mga gawain ng kadiliman na yun na ipinawawaksi ni Pablo o na galing kay Satanas? Siya ang naglalagay nito sa buong lupa, itong mga gawa ng kadiliman. Sa 13:13, Magsilakad tayong mahinhin gaya ng sa araw, huwag sa katakawan at paglalasing, huwag sa kalibugan at sa kahalayan, huwag sa mga pagkakaalit at pagkakainggitan,
kundi bagkus isakbat ninyo ang Panginoong Hesukristo at huwag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang mga kahalayan noon. Ang kahalayan ng laman na nasa mga tao ngayon, yun yung kadilimang nagpapadilim sa kaisipan ng tao. Sabi ng Apostol Pablo, kung ating babasahin po yan, saka natin itutuloy, sabi niya doon, sa 13:12, ang gabi ay totoong malalim, ang araw ay malapit na. Iwaksi nga natin ang mga gawa ng kadiliman, ating isakbat ang sandata ng kaliwanagan. Magsilakad tayong mahinhin gaya ng sa araw. Huwag sa katakawan, sa paglalasing, sa kalibugan, sa kahalayan. Huwag sa pagkakaalit at pagkakainggitan, kundi bagkus isakbat ninyo ang Panginoong Hesukristo. Huwag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang mga kahalayan niyaon. Ayun yung mga kahalayan, yung pagnanasa ng laman, sari-saring lusts na nasa tao. Paglalasing, katakawan, kalayawan, kahalayan, kalibugan, yan ngayon ang nasa buong mundo. Yung mga kahalayan, makikita mo sa telebisyon, sa mga periodiko, sa mga sari-saring medium ang lumalaganap ngayon, kahalayan. Kaya ngayon, mga bata pa ang tao. Bata pa lang, marunong na ng kahalayan, kalibugan, katakawan, paglalasing. Yan ang kadilimang nakabalot ngayon sa mundo, na siya pong gusto ng Diyos maalis sa ating mga pamumuhay. At ang solusyon sa kadilimang yan, yung liwanag na manggagaling sa Ebanghelyo ni Kristo, na siya pong tema o siyang layunin ng programang Ang Dating Daan, na ang tao po ay mabahaginan ng kaliwanagang nanggagaling sa katotohanan ng Diyos sa Biblia. Binabasa natin yung mga aral ng Diyos sa Biblia para magliwanag ang nadidimlang kaisipan ng mga tao sa mundo.